On track pa rin daw ang pagsasampa ng kasong plunder ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nilinaw din ni Clavano na hindi sila ang magsisilbi ng warrant of arrest sakaling ilabas ito laban kay Marcoleta. Ang trabaho lang daw nila ay mag-imbestiga at magsampa ng kaso sa Sandigang Bayan. Dagdag pa niya, hindi naman na sila nagulat na gagawing dahilan ang political persecution pagdating sa kanilang mga investigasyon. So, kaugnay niyan. Oo, andito po si Arles de los Santos para bigyan po tayo ng mga updates. Hi Arles! Magandang gabi at Chiki at Mase. Wala pa rin kinukumpirma na spesipikong araw, though isa na ng araw na lang yung natitira para sa linggong ito, no? Para sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Pero ayun nga, iginiit ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na on track pa rin yung kanilang pagsasampa ng kaso dito, no? Kanina ay nagsagawa ng press conference, no, kung saan may ilang mga bagay na kinumpirma kaugnay sa tugon ng Office of the Ombudsman sa iba't ibang mga isyu rin na kanilang tinututukan, no? Kagaya na lamang nung preliminary investigation para sa dalawang umano'y mambabatas/kontraktor na may alegasyon din ng koneksyon sa flood control scandal ng pamahalaan, no? At iginiit nga ng Office of the Ombudsman na itong pagkakaso kay Senator Rodante Marcoleta ay nakabase doon sa mga investigasyon na kanilang isinagawa at galing nga mismo sa kanyang bibig yung sinabi na 75 million pesos na kanyang natanggap bilang bahagi ng donasyon para sa eleksyon noong 2025. So, teka, sabi mo nga Arles, isang araw na lang naman yung natitira. So, expected natin, bukas, isasampa na yung plunder case against kay Senator Marcoleta. Ano? Well, wala pang kumpirmasyon mula sa Office of the Ombudsman, Mase, pero ang gagawin natin ay magbabantay sa Sandigan Bayan, no? At oobserbahan kung may movement nga ba at kung bukas na ito ma-file, no? Though hindi lang si Assistant Ombudsman Miko Clavano ang nagsabi na on track. Kahapon, nagkaroon din tayo ng panayam kay Ombudsman Boying Rimulya mismo at sinabi nito, no, na nothing has changed and they will proceed with filing the case this week against Senator Rodante Marcoleta, no? At kahit yung mga kilos protesta na nangyari ay kanila naman daw na iginagalang, pero tuloy pa din ang asunto laban kay Marcoleta. So, yung pagsasampa ng kaso sakaling matuloy bukas, kasi sabi nila within the week, kasabay na rin dun yung mga ibang contractors. Ilan nga ba yun yung sinasabi nilang congressman? 8 ba? Tama ba ako? Yung 8 na yun, Mase, ay yun yung iniimbestigahan, no? Nasa Okay. preliminary investigation na yung posible na maikaso sa kanila regarding conflict of interest at kabukod dyan yung mga kickback allegation din, no? Pero hindi pa nabigyan ng iba pang mga pangalan yung kung sino-sino man ang mga iyon, no? Pero doon din, asunto din diretso ang mga personalidad na iyon, no? Na hindi pa rin nga napapangalanan ng Office of the Ombudsman. Pero yung filing ng Ombudsman Mase, this week ay inaasahan natin kay Senador Rodante Marcoleta pa lamang at meron pang other matters related pa rin sa flood control, though patungkol na yun, no, doon sa mga testamento or testimonya rather ng ilan sa umunoy 18 bagmen ng dating mambabatas na si Zaldico. I assume wala pa ring mention din dun sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Arles. Wala pa rin so far ngayon, Chiki, and yung last update doon ay nasa preliminary investigation. Bumalik yung kaso, ayun, yung reklamo at yung investigasyon, no, dahil hindi nga raw tila nag-match yung sa DOJ at sa Office of the Ombudsman. At tinanong din natin kanina, dahil na-cover tayo sa Department of Justice, kung ano na ba yung update noon, no? Medyo limitado yung kanilang tugon dyan, pero nagpapatuloy naman yung investigasyon, no? And still, nasa Office of the Ombudsman pa rin naman ang bola kung ano na nga ba ang gagawin dito. Oo, Arles, natanong din ba kung totoo yung mga lumalabas na info na nakipag-meeting daw si Ombudsman sa Malacanang? Although kahapon, sinabi naman ni Yuse Castro na wala silang alam na ganun. But I wonder kung nagsalita ang Ombudsman tungkol dyan. Kasi I think nasabay yung info na yun nung nagsimula rin yung rally ng Iglesia ni Cristo eh. Wala pa tayong kumpirmasyon sa end ng Office of the Ombudsman dyan, Mase. Yung infer lang din na meron tayo ay yung from the Malacanang, no, na wala daw ng meeting
na sinasabi with Ombudsman Boyeng Rimulya. At tinanong din natin, tayo mismo yung nagtanong, no, na kapag ka nagtuloy-tuloy yung investigasyon ng flood control scandal, including yung mga isisiwalat at itetel all ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, kapag na-implicate o nabanggit ang Pangulo ay hindi raw sila magdadalawang isip na investigahan din ito. Ano yung naging reaksyon, Arles, ng ombudsman dun sa naging pahayag ni Senator Marcoleta na bakit daw kasi siya yung pinupunterya, wala naman siyang ninakaw. Yun yung iba na nasasangkot dun sa flood control, wala namang nangyayari. Si dating House Speaker Romualdez, di pa nga natin alam kung nasa si Saldico. Actually, Masen, no, nagsisimula na naman or magsasagawa na ng SONA, no, at hindi pa rin nahahanap si Zaldico kasi last year yung after ng SONA nawala na itong si Zaldico, no, at hanggang sa ngayon syempre hindi pa rin tukoy kung nasaan. Doon sa ibang mga kaso, no, as iginiit ng Office of the Ombudsman na lahat naman mataas man o mababa na opisyal ng pamahalaan ay hindi nila tatantanan o aatrasan pagdating sa kasuhan at mga investigasyon, no, at yan naman daw yung usual na narrative nga nitong mga to na kapag kinakasuhan, iniimbestigahan ay political persecution o kaya hindi naman ay pinepersonal sila, no? So political persecution or yung pinapersonal na inaatake sila, no? Pero wala namang ganyan, no? And again, nanggaling daw mismo kay Senator Dante Marcoleta yung kanyang sinabi na 75 million pesos nga yung kanyang natanggap na campaign donation na naging undeclared not until December 2025, way beyond, no, yung 30 days na expected completion ng mga dokumento para sa mga donasyon noong pagtakbo noong 2025 election. Alright, maraming salamat sa iyo, Arles. De Thank Los you, Santos. Arles.